Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano energies na parating sa inyo. Ngayong full moon in Capricorn, o tinatawag na strawberry moon. Ayan, so mangyayari yan ngayong June 22, 2024 at 9:07 ng umaga, Philippine time. So if you are, kung nasa ang bansa, ibang bansa ka, i-check mo na lang kung kailan yung full moon sa inyong lugar. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapagpabook for a private reading. So for you, Aries, ang full moon ay mangyayari sa inyong 10th house of career, your responsibilities, achievement. So ang full moon kasi is about letting go of some things that are no longer serving your highest good. So yung iba, kung kayo ay hindi na masaya sa trabaho nyo, so pwede ito yung time na nagmumuni-muni ka na, nire-reassess mo kung okay pa, kaya pa, itutuloy mo pa, or gagawa ka na ng paraan para, makaalis sa isang toxic situation sa work. Pero kung masaya ka, then ipagpatuloy mo lang, no? Yung iba kasi, you might be considering working from home, or maaring nagkakaproblema ka sa family, sa home life, kaya naapektuhan yung trabaho mo. Oo, yung corporate job mo or yung career mo. So this is the time to reassess kung ano yung priority mo. Kasi kung magagawan mo na naman ng paraan, then work on it. No? Halimbawa, nagkakaproblema ka sa trabaho dahil hindi ka nakakapasok, dahil walang mag-aalaga ng anak mo. So, get a nanny, no? Kuha ka ng yaya, someone na who will take care of your kids. And then, ayun, solusyon na yun. And then, pag di pa rin umubra, then maybe, at this point, meron kang kailangan gawing action to make some changes in your career path. Okay? Kasi I see an opportunity for you for a new job or a new source of income. Dahil itong si Mars trining the moon in your second house of money, your finances, your assets. And Taurus energy yan, no? Which is about stability. So, maaring ganon. Meron kang nakikitang bagong opportunity for you to work or to have a new source of income. And then, Mercury and Venus is also in your 4th house. Pwedeng merong kumukumbinsi sa'yo ngayon na family member that's telling you na, sumubo ka magnegosyo or, itong gawin mong trabaho para mas ma-manage mo yung oras at panahon mo sa family mo at sa workplace mo. Kasi, meron naman talagang solusyon. Bawat problema, ang na lang dyan is, ay consider mo na lang dyan is paano mo hahanapin yung solusyon. Okay, let's see what else, Aries. You have the 6 of Swords, moving to calmer water, 7 of Pentacles. Meron kang hinihintay, oo. Kumbaga, bago ka mag-take ng action, hinihintay mo muna. So, example, malapit ka ng, pwede ka nang yung retirement sa work, oo. So, syempre, niraraos mo na lang muna yung mga ilang taon kasi para meron ka makuhang retirement benefit, di ba? Sayang naman kung ngayon ka alis tapos hindi mo ma-enjoy yung benefit mo na yon, yung lump sum of money na makukuha mo when you resign. So, maraming mga kailangang i-consider, syempre. But some of you, I think you will consider more about your freedom, no? Freedom to do the things that you want to do. Lalo na yung mga maraming responsibilities, marami kayong binabayaran, maraming obligasyon, maraming nakaasa sa inyo. Ang hirap no? Ang hirap mag-decide kasi hindi ka lang nagde-decision para sa sarili mo, but also a decision para sa ibang tao. You have the 9 of Wands. Talaga nagpapakatatag ka. You are really trying your best na mag-excel ka sa career path mo.
And at the same time, mabalance mo rin yung panahon mo with your family. Kahit na wala ka pang asawa o anak, syempre meron tayong ano 'di ba, extended family like our parents na kailangan ring asikasuhin. Yung iba, yung parents nila kailangan nilang suportahan. Part of the Filipino culture. So you have the Six of Pentacles. I think, yung iba sa inyo pwedeng you will get into business partnership. Okay? Two of Cups kasi is also about business partnership. You have the Six of Pentacles. Someone might help you, no? Parang katuwang mo rin to sa buhay. This can be a romantic partner na tutulong sa'yo to make that decision. Kasi hanggang di ka nakakapag-decide, hindi ka rin makakatulog ng maayos sa kakaisip kung ano yung dapat. Yung what could have been. Yung mga what ifs mo. What if ginawa ko to? What if ganito? 'Di ba? You will never know hanggat di ka nakakapag-desisyon. Oh, let it flow. The universe says, go with the flow. Things may not go according to your plans, but there is something better for you to come. Oh, just let it be. Okay, may mga bagay kasi tayo na gustong mangyari, pero minsan, yung plano ng universe sa atin, plano ni God is much better. So, go with the flow, do not resist change. Yung iba nababother o you are fearing failure, lalo na kung meron ng hindi reliable sa trabaho. Some of you may be in a toxic situation sa career, sa trabaho, sa workplace ninyo. Kaya parang you feel like, ayoko na, tama na. But of course, kailangan mo pa rin namang maging practical. And trying new things, try a different approach. Halimbawa, huwag ka na lang magpa-apekto sa kanila. Huwag mong hayaan na maapektuhan yung performance mo sa trabaho dahil lang toxic sila. 'Di ba? Hayaan mo sila yung maapektuhan sa'yo. Minsan kasi may mga bullies rin sa workplace, no? Na parang gusto nila pangingilagan mo sila. So, kung binubuli ka, ibuli mo rin. Oo. 'Di ba? Para quits kayo. Sa relationship, some of you, pwedeng you are connecting with someone na magkaiba yung inyong paniniwala, yung inyong belief system. Pwede magkaiba kayo ng relihiyon or ng pananaw sa buhay. Pero sabi nga nila, minsan opposites attract, 'di ba? As long as nirerespeto nyo yung isa't isa. Nirerespeto nyo yung paniniwala, opinion ng bawat isa. Kumbaga, you will set boundaries. Kasi hindi naman kailangan pareho kayo ng mga mantra sa buhay. Although, makakatulong yun, syempre, kasi mas mapapabilis yung mga gusto nyo mangyari kung pareho kayo ng, you are on the same page, no? Pareho kayo ng layunin sa buhay. 'Di ba? But, yeah, I feel like kailangan na rin naman, you have to be sure with the person that you're dealing with. Dapat worth it din. 'Di ba? I mean, okay lang to be in a relationship with someone na may iba kayong paniniwala, but alam niyo yung boundaries ninyo. Yeah, communication is the key. Importante that you are talking, you are open sa naiisip ninyo. What do you need to release? So, ayan, ask yourself, ano raw yung kailangan mong i-let go, finally release, palayain. Practice gratitude, last quarter moon in Sagittarius. So, yung iba sa inyo, you will count your blessings. Challenging man yung mga situation ninyo, especially sa career nyo, dahil marami kayong kailangang pagdesisyonan. But maraming blessings na pwede mong ipagpasalamat. You can be grateful for that. And I think yan din yung way para makatulong sa'yo na makapag-desisyon. Oo. Kasi alam mo kung yung iba, nagsusulat sa journal nila, yung what are the things that you are thankful for. Kasi pag naisulat mo yun, isipin mo lahat, ang dami, tapos may isip mo, I am so blessed pala. Marami pala akong dapat ipagpasalamat. So I think that's also one thing that you should do
para mas maging madali sa inyo na makapag-decide. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!